Ako di ako ganito. Baka may halong gayumang mga pagkain binibigay niya sa akin. It's my first time to have this feeling for someone. It's my first time that someone makes my heart beats too fast. Nang oras na late siyang umuwi dahil day off niya, di ko maiwasan di siya isipin, baka may nangyari sa kanya. Di ako natulog at tinintay siya sa labas ng bahay, nagkunwaring umiinom ng alak. Pagkabukas, maaga akong gumising at nakaharap sa hallboding salamin, suot ang aking black suit. Pagbaba lang aking briefcase, pumunta ako ng kusina, tinapos ang pagkaing handa niya. Pagkatapos tumayo ako at tiningnan ng wristwatch, malapit na pala akong malate. Lalabas sana ako tungong pinto, na agad siyang lumapit at nagsalita. Sir Zane? What is wrong with her? Matamlay ang tingin niya at mukhang galing sa pag-iyak. Magre-resign na po ako, sir. Di ako nagsalita matapos niyang sabihin yon. Sa halip, kunot-no ako naglakad palabas at iniwan siya. Lumihas ako ng daan at sa isang iglap, nasa resto bar na ako. Agad ako nakapasok dahil pagmamayari yon ni Lucas. Ang aga namang uminom na Zane ngayon. Nagbibiro pa siya at umupo sa harapan ko, sinasarina ng kanyang baso. Just shut your mouth. Agad ko nilagok ang isang basong alak. Di pinansin ang pag-vibrate ng phone ko na alam kong galing sa aking sekretary. Tumatawag din si Tiffany. Bakit ba apektado ko? Binabaliw mo ako, Kalya? Inubos kong oras dito sa resto at di ko namalayan. 5:00 na pala ng hapon. Todo kuha si Lucas ng alak sa tabi ko at pinipigilan akong uminom. Tama na, dude. Halos 5 bote nang nauubos mo, hindi mo malang sinabi sa akin kung anong problema. Why would I? Don't worry. I will double the payment. Just give that damn bottle to me. Umiling siya. No, umuwi ka na? Tumahimik na lang ako at sinandal ulit ang ulo ko sa couch dahil medyo umepekto na rin ang alak na ininom ko. Nang medyo mahimasmasan, agad na akong tumayo. Kinuha ang susi ng sasakyan. Naabutan ko si Lucas, natutulog na rin. Hawak ang 2 boteng inagaw sa akin. Wala na rin yung laman. Inubos niya yata. Umiling na lamang ako at naglakad na papalabas. Nakarating ako sa bahay. Pagewang-gewang na naglalakad. Saktong pipihitin ko sana ang doorknob nang bumukas ang pinto. Tumambad sa harapan ko si Kalya. Napasulap din ako sa 2 maletang hawak niya. Aalis na po ako. Is she really going to leave? No, please don't. Paos na anas ko. Stay, Kalya, please. Di ko makontrol ang mga salitang lumalabas mula sa aking bibig na dapat sinasarili ko lamang. Ganito pala talaga ang nagagawa ng alak. Bakit? Napakayomang kamao ko. Di ko gustong gawin to pero nananabik akong gawin. Agad ko nilapit ang mukha ko sa kanya at sa isang iglap, nakalapat na ang labi ko sa kanya. Sinubukan niya ako itulak pero hindi ako nagpaawat. Mas diniin ko pang halik niya. Sir Zane, lasing ka. Umiling ako. I am not, Kalya. Nang sambitin ko mga yon, tumulong luha niya at agad ko yung pinahid. Don't cry. Pagpapatahan ko kahit umiiyak siya, hindi ko pa rin may pagkakailang kagandahan niyang tinataglay. Ito ang unang pagkakataong hinalikan ko siya sa labi. Lumipas ang mga araw, di ko maiwasang hindi maipakita sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Hindi siya umalis, kaya mas doon ako nasiyahan. I even slept with her. Minsan napapatanong ako sa sarili ko kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Akala ko sa simula lang to, pero hindi ko namalayan ilang araw at linggo na pala akong ganito. Dumaan ang ilang linggo, mas lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Nang oras na sinot ko sa kanya ang kwintas na ibinigay ni mom sa akin ng bata pa ako. Ibibigay ko raw, ayon sa babaeng nagpapatibok ng puso ko at ngayon napasuot na nga kay Kalya. She is wearing that necklace. I realize that she's different and I realize I'm starting to like Kalya. No, I like her. Mas napatunayan ko ang nararamdaman ko nang may nangyari sa amin. Alam kong mali pero kinuha ko ang pagkababae niya. Aaminin ko, noong panahong may nangyari sa amin, gusto ko na siyang iangkin ng buo. Sabihin gusto ko siyang maging akin. Ang swerte ko dahil sa akin niya binigay ang pagkababae niya. Ngunit ang lahat ng yun naging alaala na lang sa isang iglap. Umalis siya pagkatapos na may nangyari sa amin. Buong akala ko mapipigilan ko siya, ngunit pagising ko wala na siya. Para kong baliw kakahanap sa kanya. Ilang araw ko di pumasok sa trabaho para lamang hanapin siya. Lumipas ang 2 buwan at nakita ko nga siya. Gusto ko siyang yakapin at ikulong sa mga bisig ko, ngunit di ko magawa dahil alam kong makikita yun ni Tiffany. Di ako nagsalita, naglakad na ulit papalabas dalang aking trench coat.
Plano kong pumunta pagkabukas para magkausap kami ni Kalia, pero naunahan ako ni Tiffany at nalaman ko na lang gumawa na siya ng eskandalo. Sinubukan ko siyang tawagan pero nakablock ang lahat ng numero ko sa kanya. Bumalik ako pagkabukas ngunit ang sagot na lang ng manager, umalis na siya sa trabaho. Gusto kong bitawan ng masasakit na salita si Tiffany at ipamukha sa kanya na hindi ko siya gusto. Ngunit sa oras na to naging takot ako. Hindi ko na ipaglaban sa lahat kung sinong gusto ko. I became a coward. Sa kagustuhan kong maresolba ang kumpanya, hindi ko man lang naresolba ang sa amin ni Kalia. I asked myself, should I give up my company and choose her? Or should I give up on her and choose my company? Ako lang siguro makakasagot nito kung tama bang magiging desisyon ko. End of flashback. I sighed while walking around the mall. It is almost 7 years when I left here in the Philippines. Marami akong naiwang alaala rito bago ako umalis. Ngunit sulit ang ilang taon ko doon sa Italy dahil sa wakas, naging maganda rin ang pagpapatakbo ng kumpanya ko sa loob ng ilang taon. Nagawa ko ring iputol ang koneksyon ko sa ama ni Tiffany. And speaking about her, she finally gave up. Pumunta muna ako ng bookstore dahil nagpabili sa akin si West ng libro para daw sa anak niya. West is calling. Nabili mo na ba, Zane, my friend? Tanong niya sa kabilang linya. Teka, hinahanap ko pa. What's the name of the author again? Wait, tanungin ko muna anak ko. Tinawag pa niyang anak niya bago ulit bumalik ng tawag sa akin. Mary Wright, 17 daw, Zane, sabi niya. I nodded. Okay, got it. The best ninong ka talaga. Siyempre, kung di dahil sa anak mo, hindi ko susundin yon. Napatigil ako sa pag-uusap namin nang may kumalabit sa akin. Gotta go. Anas ko sa kabilang linya at binaba ang phone. Binalik ulit sa bulsa ko. Lumingon ako kung sinong kumalabit sa akin. Sakto pagtama na mata namin, agad ako napakurap-kurap na ilang beses at napalunok. Tinaasan ko siya ng kilay. What do you want, kid? Tanong ko sa kanya. Tinuro niya ang isang librong nasa itaas ng shelf na mukhang di niya abot. Can you please get that for me? I can't reach it, he said politely. Kinuha ko agad sa itaas ang librong Harry Potter at binigay sa kanya. Anyway, you look like me. Napatigil ako nang sabihin niya yan sa akin. Akala ko ako lang nakapansin. Yeah. Yun lang tayong nasagot ko dahil di ko rin alam ang sasabihin. Pinapakiramdaman ko rin ang aking sarili dahil may kung anong kumurot sa bandang dibdib ko. But it's okay because according to one study, the likelihood of two people sharing the exact facial features is less than 1 in 1 trillion. Tabingala siya, tiningnan ako. Maybe that one is you. Napatawa ako sa sinabi ng bata. Interesting, huh? Kid, what's your name? I asked. Should I tell him my name? But he is a stranger. Napangisi ako nang bumulong siya sa sarili. Yes, you can. Di naman ako mukhang masamang tao, di ba? Tumango siya ng konti. I guess you're not. You're too handsome to be a kidnapper. Okay, then tell me your name. I'm Zach. And you? Napatigil ulit ako sa sinabi niya. Zach, sagot ko naman. Napasulip ako sa kamay niyang may nakapulupot na bracelet. Napakunot ang noo kong tinignan yon dahil mukhang pamilyar sa paningin ko. Is this also a coincidence? Who gave that bracelet to you? I curiously asked him. Iningnan niya ang mga pulsuhan niya at saka nagsalita. Oh, it's a gift for my mom. Malapit na kasi birthday ko, sagot niya. Nang marinig ko ang sinabi niya, doon mas kinabahan ako. Baby, Zach, nakita mo na ba yung book? Let's go na? Nang marinig ko ang boses na iyon, parang tumigil saglit ang oras ko. It's been 6 years since I last saw her. I cannot stop my heart from beating too fast. I tried to calm down myself. So, you're Zach's mom? Natigil siya sa pagsasalita nang marinig ang boses ko. Mas lalo siyang nagulat na mapansin akong nakatayo sa likod ng anak niya. Tumingin ako sa kanya na makahulugan. Kakaiba ang nararamdaman ko ngayon habang nakatingin sa kanya at sa anak niyang hawak din na may similarity sa akin at sa kanya ang batang babae. I want to ask her. I fuckingly want to ask her. Is this our child, Kalia? Kung nasa harapan ko na nga talaga ngayon sa Zane. Patuloy pa rin ang kaba sa dibdib ko na halos hindi na ako mapakali. Hindi ko rin magawang igalaw ang paa dahil nakapako na rin ang paningin ko sa kanya. Malalim ang tige na ginawa niya sa akin. Wala nagsalita isa man sa amin. Kung hindi pa sana kinuha ni Zach ang kamay ko para umalis at pumunta ng cashier, nandun pa sana ako at nakatitig pa rin kay Zane.
Di na ako nakasagot pa sa kanya dahil naging blanco na rin ang utak ko ngayon. Tahimik ako habang pinapunch lahat ng binili namin, kasaling librong pinapabili ni Zach. Lumingon ako sa likod bago kami lumabas ng exit. Lumabas na po siya kanina, Mom. Napalingon ako sa anak nung magsalita siya. Ngumiti na lamang ako. Kahit sa mga simpleng reaksyon ko, napapansin yun agad ni Zach, kaya hindi na lang ako umangal pa at sinang-ayunan na lamang siya. Pagkatapos ko magbayad sa cashier, naglakad na rin kaming tatlo papalabas. Tahimik lang ang buong biyahe. Minsan sinusulyapan ko ang mga anak ko na ngayon abala na rin sa pagbabasa ng bagong libro niya. Si Zarina naman nanonood lang sa iPad niya. Nang makarating kami ng bahay, agad silang tumakbo patungo sa kwarto nila sa itaas at ako na may nagtimpla muna ng kape at pagkatapos tumungo muna sa balkonahe namin para magpahangin. Nadilim-dilim na rin ang paligid at unti-unti na rin nagpapakita ang mga bituin at buwan sa itaas. Buong biyahe hanggang makabot ako sa bahay, si Zane pa rin ang tumatakbo sa utak ko hanggang ngayon, kaya tulala lang ako habang sumisimsim ng kape. Di pa rin nawala sa isip ko ang pagtatago namin kanina. Di ako makapaniwala. Mismong si Zach na ngang nakahanap sa tunay niyang ama. Wala siyang kaide-ideya na ama niya na ang kaharap niya kanina. Napapuntong hininga ako sa aking naisip. Mukhang di ako makakatulong ngayon kakaisip kay Zaina. Dalawang bagay ang palaging tinatanong ng aking isipan ngayon. Kung itatago ko pa ba o hindi na? Di ko na alam ang gagawin ko. Tumayo ako at nagsimulang maghanda para sa hapunan namin. Tinignan ko rin ang cellphone ko at walang tawag doon galing kay Aaron. Siguro naging busy na rin yon sa trabaho niya. Pumunta ako ng kusina. Nagluto ng torta dahil request ni Zach at Zarina kahapon. Paborito kasi nila tortang talong. Nag-adobo din ako ng baboy para dalawa na ang ulam namin. Mabuti na lang nakahanap na ako ng magandang trabaho ngayon. Salamat kay Aaron dahil tinulungan niya ako. Di naman sa kumpanya niya, ngunit sa kakonektang kumpanya niya rin naman. Masaya na rin ako doon dahil medyo maganda rin ang sweldo. Sakto para masustentahan ko pati ang kambal ko. Tinawag ko si Zach at Zarina para papabain at maghapunan na kami. Pagkatapos sa ilang oras, bumalik na ulit sila sa kanilang kwarto. Ako na may pumasok na rin ang sarili kong kwarto. Maaga akong pumasok ng trabaho ngayon. Pagkatapos ko may handa ang baon nila sa school, nalagay ko na yon sa kanyang lunchbox. Nakaupo rin sila sa sala habang hinihintay ang school bus. Papasok na si Mommy sa trabaho, okay? Okay, Mom. Take care po. Sabay na sabi nilang dalawa. Bumaba muna sila pagkaupo at tumakbo papunta sa akin para halikan ako sa pisngi. Kayong dalawa, mag-iingat kayo. Hintayin nyo na lang dumating ang school bus ninyo. Naghintay ako ng taxi sa labas at nang makapara na, agad na ako umupo sa backseat. Maaga kaming tinawag ng boss namin dahil may importante raw bisitang darating at kailangan kompleto kaming mga empleyado niya. Ilang minuto nga lang nakarating na ako. Nakasuot ako ng tailored black na blazer at trousers. Alas 7:30 ang sabi ng boss namin, pero alas 6 pa lang nakarating na ako. Lumapit sa akin si Belle na katrabaho ko. May dalang isang cup na kape na mukhang galing order pa sa Starbucks. Hey Kalya, ang punctual natin ngayon ah. Ani at sumimsim sa dala niyang kape. Ah oo, sabi ng boss eh. Tumangu-tango agad siya sa sinabi ko. Oh talaga? Akala ko team lang namin ang pinapaaga, pati rin pala sa inyo? Huminto kami sa elevator at tumunog na yon hudyat na bumukas. Pumasok sa loob si Belle at tinintay ako makapasok. Ayaw mo pa rin subukan mag-elevator? Tanong niya kaya umiling lamang ako. Thank you Belle pero hindi muna. Gagamit na lang ako ng hagdanan. Nagpaalam na ako sa kanya at siya naman pinindot na ang close. Kailangan ko talagang mas doblehin ang aga ko sa pasok dahil hanggang ngayon, di pa rin ako pumapasok sa elevator. Hindi ko pa rin kaya. Hingal na hingal ako na makatungtong na ako ng 8th floor. Gusto ko na rin ipahinga ang pang ako dahil sumasakit na rin yon. Sinulubong agad ako ni Belle at binigyan niya agad ako ng tissue at isang bote ng tubig. Dapat talaga sa 2nd floor o 3rd floor ka na lang na-assign, Kalya. Okay na to. Ilang taon ko na naman tong ginagawa eh. Mabuti na lang nandito siya. Isa siya sa mga naging close ko ng 3 taon. Kahit tong bago pa ako rito, siya nang una nag-approach sa akin. Pumunta na ako sa aking desk. Sinimulang mag-file ang mga papers na nakatambak sa lamesa ko. Ilang saglit pa'y agad pumasok ang boss namin, kaya tumayo kaming lahat para batiin siya. The reason why I called all of you, it's because the owner of the company is back and we should welcome him in our warm greetings.
Tumingin siya sa kanyang relos at nagsalita ulit. He will arrive in 20 minutes. Bumalik ulit ako ng upo. Napaisip ako sinong owner ng kumpanya. Hindi ko natanong kay Aaron noon kasi di rin naman ako in-interview pagpasok ko rito eh. Siya nag-asikaso sa lahat at sinabi na agad sa akin na magtatrabaho na ako. Tinanong ko pa nga minsan kung okay lang ba na hindi na-interview, pero sabi okay na raw kasi kilala niya ang may-ari nito. Ayaw niya rin akong papatrabahuin sa kumpanya niya for some reasons daw. Di na rin ako umayaw or umangal kasi magandang opportunity na rin to na makakatrabaho ko na hindi masyadong babad ang katawan sa overtime at maliit ang sweldo. Lumingon ako sa katabi ko at kinalabit siya. Lumingon naman agad siya at nagtanong kung bakit. Alam mo ba sinong owner ng darating daw? Oo. Tumango-tango ako dahil hindi ko rin naman pala kilala. Baba na tayo. Samahan kita sa hagdanan. Napangiti ako dahil alam na rin niya pala. Hindi talaga ako sumasakay ng elevator. Nasa 5th floor pa lang kami. Tagaktak na ang pawis ng kasama ko. Kaya sinabihan ko siya na ako na lang mag-isang bababa at gumamit na lang siya ng elevator. Medyo may edad na rin siya, baka hindi niya kayanin. Tiningnan ko ang relos at 1 minuto na lang pala darating ng bisita. Sana talaga di na lang ako pumunta sa taas kanina. Pabababain din naman pala kaming lahat. Halos patakbo na akong bumaba. Medyo mataas din ang heels ko kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang 2 heel ko at pinitpit na lang iyon para mas mabilis ako. Na makababa na dinig ko ang palakpakan ng lahat ng tao. Ako naman pilit ding binabalik sa akin pa ang heels ko habang dali-dali naglalakad patungo roon. Welcome back po, sir. Sir, welcome back po. Hala, ang pogi ni sir. Nice to meet you in person, sir. Welcome back. OMG, ang gwapo. Dinig kong bati nila. Nakakainis, bakit pa ayaw makisama ng paa ko? Pilit kong pinapasok ang paa ko kaya yumuko muna ako saglit para ayusin ang heels ko at nang maayos na, tsaka ako ulit tumayo. Saktong pagtayo ko, nagtamang palingin naming dalawa. Sa sandaling yon para ako nabingi. Kahit palakpakan at pagbati ng mga kasama kong empleyado, hindi ko na marinig. Tanging tibok ng aking puso ang narinig ko. Gantong-gantong naramdaman ko kahapon na magkita ulit kami. At ngayon, hindi ko akalain na ang nagmamay-ari pala ng kumpanyang pinapasukan ko ay walang iba kundi si Zane. Ngayon ko lang din nalaman ang buong pangalan niya. Napaayos ulit ako ng tayo at tumabi sa isang empleyadong kasama ko. Nakalinya ng parihaba para makagawa ng parang pathway para salubungin ng owner. Napasulyap akong muli sa kanya.